Last week, natutunan po natin na bilang mananampalataya, binigyan tayo ng Lord ng wisdom, no? And revelation na kailangan nating maging matatag sa napakagulong mundo na to. Napakagulo po ng mundo natin ngayon. No, kung kayo po ay mahilig sa current events, makikita nyo po, dito lang sa atin sa Pilipinas, yung Senado natin ay napakagulo. No? At dahil sa intensity ng mga signs na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, ito po ay nangangahulugan na maaaring malapit na ang rapture ng church. No? Hindi ko po sinasabi kung kailan, pero ayon po sa mga signs na binigay ng ating Panginoon, malapit na. Kaya ang title ng ating sermon today is One Day Closer Today. Papansinin niyo kung kayo po ay nagbabantay o nakapalo sa mga religious and videos sa Facebook, mapapansin nyo na marami nang nagsasabi doon na malapit na talaga. No, kaya nakunahon yung ating sermon nung last week at saka today. At I think next week ganun pa rin. No? Kasi itong Mark chapter 13, ito po yung tinatawag nating Olivet Discourse, no, pinag-iwatan po ni Jesus sa mga alagad, yung signs ng end of times. So, itutuloy po natin yung ating eschatology. Ano eschatology? Study of the end of times. Tama, no? Okay, so nasa verse 9 tayo, no? Text po natin mula Mark chapter 13, verse 9 to 13. Okay, so this is still Tuesday, no? Nasa Mount of Olives sila during this time. Kaya tinawag ito Olivet Discourse. Nasa Mount of Olives sila. No? So, mapapansin natin from last week, tsaka ngayon, this day, today, meron pong transition. Basahin natin yung Mark chapter 13 verse 9. No? But seek yourselves, sabi ganyan, for they will deliver you to the courts, and you will be beaten in the synagogues, and you will stand before governors and kings for my sake as a witness to them. No, so nag-transition si Jesus from future, yung sa signs sa future, bumalik siya, no, sa signs ng destruction ng temple. Tandaan natin, tatlo yung question na binitiwan na itinanong ng mga alagad, no, ano yung signs ng destruction ng temple, kailan magaganap yung destruction ng temple, at ano yung signs ng end of time. No, yun yung tatlong tinanong ng mga alagad. So, nung last week, sinabi ni Jesus, ang hindi niya sinagot yung tanong sa pagkakasunod-sunod ng tanong. So, last week, sinabi ni Jesus, ano yung mga signs na malapit na yung wakas? Yun ang sinabi niya. Ngayon naman, nag-transition siya from the end. So, sinabi niya naman ng sign. Ano naman ang sign ng destruction ng temple? No, yung destruction ng temple naganap noong 70 AD or, na AD? After death. Okay. So, dito sasagutin niya na yung unang question. Ano yung signs ng destruction ng temple? When will it happen? So nakita natin, napansin natin na yung verse 9 nagsimula sa word na but, no? But, no? Kaya makikita nyo, no? Kaya malaki ko sinasabi ito sa mga
nag-preach, no? Dito sa atin, na kailangan babantayan nyo yung mga words, no? Hanggang pare, huwag kayong mag-aaral, mag-prepare, gamit yung Tagalog na Bible. Kung tignan nyo, sa English merong but. Dapat yan sa Tagalog, ngunit. No? Pero wala, no? Kaya hindi nyo bulay-bulay talaga yung verse, no? So sabi sa English, but. No, but, isa itong warning. No, but, warning na dapat maging mapagmatsyag sila sa mga nagaganap sa paligid. No, but see in yourselves, sabi, magbantay kayo, magmatsyag kayo. So sinasabi ni Jesus, bago magaganap yung destruction ng temple, there will be persecution of the church. No? May persecution, sabi, they will deliver you to the courts. Korte. No? And you will be beaten in the synagogues. Yung synagogues, yun yung church building. Nung panahon nila, doon sila sumasamba, doon binabasa yung Torah. No? And you will stand before governors and kings, mga leaders, for my sake. No? As a witness to them. No? Yung mangyayari sa kanilang persecution, bakit iaalaw ng Lord? No? Sasabihin ba natin na ang Lord, gusto ng Lord lagi nahihirapan ang kanyang mga tao o kanyang mga pinili? Hindi. Ang purpose noon, as a witness, no? Para maging witness sila sa kanila. At ang lahat ng ito, mababasa lahat ng ganapan na ito, mababasa natin sa Book of Acts. No? Yung persecution, yung start ng early church, yung persecution na naganap sa kanila. No? Sa Book of Acts natin, mababasa yung history ng early church. So ito sinabi ni Jesus na ito, na-fulfill na ito. No? Dahil tapos na ito eh. Nasa Book of Acts ang lahat ng mga kaganapan na yan. Verse 10, and the gospel must be proclaimed to all the nations. No? Yung kanilang mga persecutions, mararanasan nila dahil sa proclamation ng gospel. No? Dahil sa pagpo-proclaim nila ng gospel, nga tayo, mapalad tayo. No? Kasi pag pinoproclaim natin yung gospel, wala namang persecution. No? Hindi kagaya sa China, sa Middle East. No? Mahirap pag-proclaim ng gospel to. Kung hindi, kukulong ka, susunugin ka ng buhay. No? Hindi, no? So tayo mapalad dito. Kasi wala tayong persecution. Okay. So, pakinggan nyo maigi. No? Although yung sinasabi ni Jesus dito ay yung coming present condition, ibig sabihin, yung mangyayari after nung condition nila, after nung panahon nila, okay, coming present condition, ay ganito din ang magaganap sa future. No, so dalawa to, no? Dalawa, hindi lang sa panahon nila magaganap ito, kung hindi sa future event during tribulation period. Sino hindi nakakaalam ng tribulation of period? Wala, alam niyo lahat? Okay, so mas maganda, no? Kung alam niyo kung ano yung sabihin ng tribulation period, ito yung last 7 years ng paghihirap. No? Okay. So, throwing, tawag to? Isang bato pero dalawa yung tatamaan. O ganun yung ginagawa ni
Jesus. No? Sinasabi niya yung mangyayari after ng time nila, ng period na yan, sabi kaya yun yung tinatawag nating coming present condition at saka future event, which is the tribulation period. Na yung mga pangyayari na yan sa coming present condition nila at sa future during tribulation ay mauuwi sa destruction ng Jerusalem at Temple. Okay, so same event. Parehas yung mangyayari. Kung ano yung nangyari sa AD 70 at yung mangyayari sa tribulation period, parehas. Kaya ang mas intensify, mataas yung intensity during the tribulation period. No? Kaya nga, yung gospel up to now is being proclaimed to all. No? Ipinoproklama pa rin hanggang ngayon yung gospel. At even during the tribulation period, ipoproclaim pa rin niya. Tuloy-tuloy yan, hindi yan matatapos, yung proclamation. Kaya nga yung proclamation ng gospel ay part ng Great Commission ng bawat isa sa atin. No? Ang Great Commission ng bawat isang mananampalataya ay i-share yung gospel. No? Ang tanong, ginagawa ba natin ito? No? That is the Great Commission. Go and preach the nation. No? Preach, ano yung preach? Yung gospel. And make disciples. No? Kaya tayo dito, meron tayong discipleship. No? Every Sunday, pagkatapos ng gawain natin, no? Pagkatapos natin mag-lunch fellowship. Ang tanong, yung natututunan ba lang, sinishare ba natin sa iba? No? Kung sinishare natin sa iba, very good. No? Kasi nasusunod natin yung commission na iniutos sa atin. No? Kasi kung minsan, baka mga kasama lang natin sa bahay, hindi natin na isishare. No? Na para baga, okay lang no, na ikaw mapunta sa langit, yung kasama mo sa bahay, nanay mo, tatay mo, mga kapatid mo, kahit sila mapunta sa impyerno, okay lang. Pero nakakalungkot kung iisipin natin yun, no? Kaya nga unang issue natin, yung ating sambayanan. Sambahayan. Wala, sambayanan. Yung nation pala yun. Sambahayan. Yun ang una nating mission, hindi susunod, sambayanan. No, mission natin yung ating mga mahal sa buhay kasi parang nakakalungkot, no? Kung may ngayon palang ini-imagine mo na paano kaya, no? Kasi kapag nandun na tayo sa eternal life, no, dalawa yung pagtutunguhan, isang eternal life kasama kapiling ng Diyos, isang eternal life na nasa parusa, no? So kaya nga sabi ng Lord, go and preach the nation. No? Sabi pa nga doon, sabi first to Jerusalem, then to sabi sa Judea muna, then sa Israel, then sa Samaria. Sabihin, kubakuran mo muna, doon muna sa bahay mo. Kasi yun ang unahin natin yung ating kasama sa bahay, no? Yung ating mga mahal sa buhay. Sila yung dapat una nating mission. So, ibig sabihin ni Jesus, yung dinanas na paghihirap ng early church at early believers at ng mga apostles ay hindi mo pwede i-compare o less compared sa dadanasin ng mga believers sa panahon ng tribulation period. No? Mas matindi yung dadanasin sa tribulation period kaysa sa dinanas ng early church. So kung mabasahin natin yung Acts, parang
na makihirap ng tanggapin, no? Kung ano yung dinanas ng mga early believers, no? Yung persecutions nila noon, pag nalaman kang Christian ka, inuhuli yan, no? Kinakalagkad, hindi basta lang isinasama, kundi kakalagkahin ka sa kalsada, itatali ka sa poste, pagdating ng gabi, susunugin ka, gagawin ka ilaw sa poste. No? So, ang sabi ni Jesus dito, mas worse yung pagdating ng tribulation period. No? Yung palang parang hindi ko na nababagabag ako pag nababasa ko yung kung ano yung ginawa ng mga Roman sa mga Christian noong early church period. No? What more sa tribulation period? No? So, sino sa atin yung gusto makadanas no? Na tribulation period? No? Palagay ko, kung alam nyo lang kung ano ang magaganap sa tribulation period, walang magsasabi sa inyo na gusto ko maiwan dyan. Walang magnanais na gustong ma-experience ang tribulation period. No? Kung alam lang natin yung kaganapan. Kaya nga nandito tayo ngayon, pinag-aaralan natin, at ipinahayag ng Diyos sa atin kung ano yung mga kaganapan. No? Kaya nga si Jesus, sinabi niya sa mga alagad. At the same time, para malaman din natin kung ano yung mga signs. No, verse 11, and when they lead you away, delivering you up, do not worry beforehand about what you are to say, but say whatever is given to you in that hour. No? For it is not you who will speak, but it is the Holy Spirit. No? So despite the persecution during the coming present condition ng mga alagad, maging sa tribulation period, yung spreading ng gospel, necessity pa rin. No? Hanggang wakas, necessity yung spreading of gospel. Bakit kaya? Romans 10:17. No? Romans 10:17, ano sabi ron? Faith comes from hearing. No? Hearing what? The gospel. Walang tatanggap ng faith nang hindi nakarinig ng gospel. Kaya hanggang wakas, gospel, gospel, gospel. Preach, preach, preach. No? Dahil walang makakatanggap ng faith nang hindi natitinig yung gospel. Kaya mapalad tayo, no? Kasi every Sunday nadidinig natin yung gospel. So dapat, pag nadidinig natin gospel, sinishare natin sa iba. Sa kaibigan mo, una nga misyon, sa pamilya mo, kaibigan mo, schoolmate, workmate, no, kapitbahay. No, imbis na nagchichismisan, pag-usapan yung gospel. No? Imbis na yung mga palabas sa TV, ang pinag-uusapan, pag-usapan yung gospel. No, kaya, necessity pa rin, no? Sa Book of Acts, makikita natin kung paano lumaganap yung gospel, no? Sa pamamagitan ng mga apostol at ng mga early Christian believers. No, sabi pa, no, kasi marami sa atin takot, no? Kasi hindi equipped. Kasi hindi umaatay ng Bible study. No? Pag sa loob ng pag-Sunday, hindi nakikinig sa sermon. Kaya yung iba sa atin, takot kasi walang alam. No? Hindi equipped. No? Hindi equipped. Ang equipping kasi, ano yung equipping na sinasabi? Yung Bible studies natin. No? Diyan matututo tayo. No? Nakita niyo yung ginagawa ng church natin. Puro adjustment ginagawa natin, no? Kung ano, nag-a-adjust yung church sa mga convenience nyo. Ginagawa natin after ng lunch fellowship, doon tayo nagpa-Bible study, no? Doon tayo nag-aaral.
Kasi sinasamantala natin, nandito kayo. Kasi kung kayo papupuntahin dito sa ibang araw, malamang hindi kayo magsisipunta. No, kaya sinasamantala natin, nandito kayo lahat. Yung iba ginagawa, tumatakas pa. No, may pupuntahan ako, may gagawin ako. Pero pa bang mas mahalaga sa pag-aaral ng salita ng Diyos? Monday to Sunday, itong araw, 6 days, gawin mo na kung ano yung gusto mong gawin. Yung Sunday, ibigay mo sa Lord. No? Kaya nga hindi yung iba, hindi equip. Tanungin mo, paano ka naligtas? Hindi niya alam. Ang problema, kung siya ba'y talagang ligtas. Kasi hindi equip eh. No? Ano sabi dito? Huwag kayo mag-alala. No? Kung ano yung sasabihin ninyo. No? Sapagkat hindi kayo ang magsasalita. Ang inyong mga sasabihin ay manggagaling sa Espiritu Santo. So dahil ba ganito, hindi ka na mag-aaral ng Scripture? Okay? Unawain natin maigi ito ha. Ang Holy Spirit, hindi yan bubulong sa'yo. Eto sabihin mo, hindi yun ang ibig sabihin ni Jesus dito. Kung hindi, ang Holy Spirit na mangungusap sa atin sa pamamagitan lang nito. Sa pamamagitan lang ng Bible, diyan lang mangungusap ang Holy Spirit sa'yo. Huwag kayong maniniwala, may bumulong sa akin, may bumulong sa akin. Mag-ingat ka. Hindi natin alam kung sino yung bumubulong sa'yo. No, kasi hindi gagawin ng Holy Spirit yun. Dahil ang salita ng Diyos nandito lang. Okay, kung hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka umaattend ng Bible study, hindi ka umaattend ng worship service, saan magagaling? Yung isasabihin mo, kahit sinabi dyan ni Jesus na ang Holy Spirit ang magbibigay. Paano ka bibigyan ng Holy Spirit kung hindi ka umaattend sa church? No, hindi ka nagpa-Bible study, hindi ka dumadalo sa mga gawain sa church. Eh wala, paano mauusap ng Holy Spirit sa'yo? Hindi ka nagpipray. No? Kaya kailangan natin na dumalo. Kailangan natin dumalo sa mga equipping. No, marami tayo, dahil ano tayo, every Wednesday, meron tayong Bible study. No? Next week, this coming Thursday, magsisimula na po kami sa, ano nga ba yan? Ha? Ephesians, dito ako sa tayo sa Ephesians. Philippians. Isipin nyo yung natapos na natin scripture. Ngayon ang dumadala doon, pwede na maging pastor. Kasi sa dami na natapos nilang book, no? Natapos na namin ng John, Acts, Romans, 1st and 2nd Thessalonians, Revelation, Ephesians, Galatians. Next Wednesday, Philippians na. Diba? Sayang. Nakita nyo, magpasalamat tayo sa Lord dahil meron ganyang pagkakataon. Hindi lahat nabibigyan ganyang pagkakataon may quit. No? Kaya nga, sabi ni Jesus, huwag kayong mag-alala. Kung dumadalo kayo sa church, kung aktibo kayo sa church, no, hindi na lang nilagay dyan. Kung hindi ka naman, patulog-tulog ka sa bahay mo, paano mag-uusap sa iyo Holy Spirit? No? Look forward. No? Paano mag-uusap sa iyo Holy Spirit dyan? Kasi yun ang trabaho ng Holy Spirit to illuminate the Word of God sa atin. Paano niya illuminate kung hindi ka nga nagbabasa, kung hindi mo alam kung ano yung Word of God? No? Kaya mag-spend tayo ng time. No? Kahit ilang minuto lang. Kahit hindi na buong araw, kahit ilang minuto lang sa Word. No? Kailangan natin yan. Yun ang trabaho ng Holy Spirit, to give instructions, to guide yung mga mananampalataya
sa salita ng Diyos, yan ang kanyang trabaho sa atin. Kaya meron tayong Holy Spirit. No? Kasi, kung meron kang Holy Spirit, wala ka namang ginagawa, hindi tigas ang ulo mo, sabi ng Holy Spirit, mag-pray ka. Ayaw mo mag-pray, magbasa ka ng scripture, ayaw mo magbasa ng scripture. No, wala rin. No, ang tanong, meron pa talaga, may narinig ka bumubulong. Sino yung bumubulong na yun sa'yo? Yung rise ng yung evangelism, sabi ni Jesus, mag-lead sa martyr. No? Maraming mamamartir. No? Ano ba yung sabihin ng martyr? No? Mga namamatayan dahil sa pag-share ng gospel. No? Yan yung mga martyr. Dahil sa impact ng message ng gospel, maraming papatayin. No? 10 out of 11 sa mga apostol, no, ni Jesus, pinatay dahil sa gospel. No? 10 out of 11. Si John lang ang hindi pinatay. No, kaya nga tinanong ni Peter yan, dito, kasi sinabi ni Jesus kay Peter kung anong klaseng kamatayan dadanasin niya. No? Mabaligtad siya. Papakos ako sa nakabaligtad. Kaya tinanong ito si John. Sabi niya, so manang pakialam mo yan. Hindi yan mamamatay dahil hindi yan mamamartir. Kaya si John hindi yan namartir. Kaya sa kanya ibinigay yung revelation, no, ng end of times. So sa tribulation period, yung sinasabi kong huling 7 taon ng mundong ito, ganun din ang mangyayari. Kaya lang greater, mas matindi yung intensity. No? Doon sa mga nag-aaral ng Revelations, Book of Revelations, napag-aralan namin doon na merong period na 5 months period sa loob ng tribulation period, nagugustuhin ng tao dahil sa pain, gugustuhin ng tao mamatay, hindi siya mamamatay. No, walang mamamatay sa loob ng 5 buwan na yun. Kailangan lahat ng tao during that time, danasin yung pain na yun. Na yung hindi ka patutulugin dahil sa sakit. No? Kaya, kung ano yung nababasa natin, babasahin niyo yung Book of Acts, kung ano yung mga persecutions na dinanas doon ng early church, mas greater sa tribulation period. Kaya huwag nating hangarin na maranasan natin ng tribulation period. No? So, maging sa tribulation, maraming magiging martir. No? So, sa panahon natin ngayon, maraming nagsasabing believer sila, pero takot mag-share ng gospel. No? Samantalang wala namang persecution. Hindi naman tayo papatayin kung si-share natin yung gospel. No? Kasi nga hindi equipped. Okay, so tandaan natin, no? The only way na mangusap sa atin ng Diyos ay sa pamamagitan ng kanyang mga salita or scripture. Verse 12. Bakit nililipat ng pusa ito? And brother will betray brother to death. And a father his child, and children will rise up against parents and have them put to death. Dahil sa proclamation ng gospel, magbubunga ito ng betrayal sa family. No? Kapatid sabi, kapatid sa kapatid, ama sa anak, at mga anak sa kanilang mga magulang. Nakakalungkot, no? Ito'y katotohanan na magkakaroon ng betrayal. No? At sabi, aabot pa ito to the point of death. No? And have them put to death, sabi dyan. Nakakalungkot. No? Kaya nga, unahin natin yung ating pamilya. No? Bago pa mangyari ito. No? Maraming pagkakataon. Nakikita na rin natin ngayon yan. Maraming pagkakataon na yung believer, itinatakwil ng kanilang pamilya.
Lalo na yung mga legit na mga mga katwira na eto na nakag-islam ko, dito na ako mamamatay. Talagang mamamatay ka dyan. No? Tinatakbo yan dahil sa kanilang faith, no? Kaya ito yung isa sa mga evidence na hindi assurance na pag yung magulang na born again, yung nanay o tatay, ay buong pamilya mabuborn again na rin. Yung iba kasi ini-interpret nila yung Acts 16:33, yung you and your household will be saved, na kapag na-born again yung isang magulang, born again lahat. Hindi assurance yun. Yung sinabi ni Paul sa Acts 16, yun ay prophecy, no? Na sinabi niya dun sa jailer na kapag na-born again ka, pati pamilya mo kung born again. No? Hindi yan assurance. Kaya kailangan i-share yung gospel sa ating tahanan. And this is the cause of following Jesus. No? Yan ang cause. May cause talaga sa pagsunod kay Jesus. Sabi nyo, carry your cross. Di ba sabi ni Jesus, if you want to follow me, carry your cross. Carry your cross. No? Pasanin mo yung cross mo. Kasi may cause talaga. Kaya nga yung pagsunod kay Jesus, hindi pwede sa mga mahina. No, hindi pwede sa weak. Kasi hindi ka susunod. No? Hindi pwede sa mga weak. Kung hindi ito pwede sa mga weak, sasabihin natin, paano? Baka weak ako. So, we need Jesus to strengthen us. Kailangan natin si Jesus. No? Wala namang malakas sa atin. Everybody's weak. Ito yung nature ng human, ng tao. Kaya kailangan natin si Jesus sa ating buhay. No? Isa na-experience natin, come Sunday. No? Sunday morning. Tumunog yung alarm. Oras na pagbangon. No, ayaw mo bumangon, no? So that is weakness. Ay, siya pa matulog, lalo na pag umuulan. O kaya naka-aircon yung kwarto mo. Ayaw mo pang bumangon, siya pa matulog. Napuyat ako kagabi sa kaka-games o sa kaka-Facebook. No, that is weakness. Ngayon, kung hindi ka tutulungan Jesus at ng Holy Spirit, hindi mo kakayanin yung bumangon, sino magpapabangon sa'yo? Linggo nga pala na di bali na. Bukas na lang akong babawi ng tulog. Kailangan ko pumunta sa church. Gitarista ako. Kailangan ko pumunta sa church. Drummer ako. Kailangan ko pumunta sa church. Solid ako. No? Kailangan mo eh. So kahit lulugo-lugo ka, babangon ka, iligo mo lang yan, tanggal yan. No? Yung alpag-alto hanggang, iligo mo lang kumukulong tubig yan. Pag hindi nagising ka. No? Hindi, iligo mo lang, nawawala yung antok talaga. No? So, kaya we need Jesus. Pag gising sa umaga, pray. Kasi kailangan mo si Jesus buong maghapon. No? Hindi tayo makakasurvive kung wala si Jesus sa ating buhay. Tandaan niyo yan. Hindi tayo makakasurvive sa maghapon natin. Siguradong madadapa tayo. Verse 13. No, sabi, and you will be hated by all because of my name. No? But the one who endures to the end, he will be saved. No? Tinulayan ko yung dalawa, no? Endures tsaka saved. Kasi kailangan natin pag-usapan yan. No? Sabi, we will be hated. Not because of who we are. No? Hindi dahil kung sino tayo. Hindi magagalit ang tao sa dahil pogi ka. No? Hindi magagalit ang tao sa dahil maganda ka. No. Magagalit ang tao sa iyo kasi nire-represent mo si Jesus. No, nire-represent mo si Jesus.
namumuhay ka ayon kay Jesus, doon nagagalit ang tao sa'yo. Kasi kakaiba ka sa kanila. No? Kakaiba ka sa kanila. Gaya ngayon, nandito tayo ngayon. Kakaiba tayo sa mga tao na nandun sa galaan, na kung saan-saan lang nagpupunta, natutulog pa hanggang ngayon. So kakaiba tayo sa kanila, no? Kasi nandito tayo ngayon. Nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Doon sila magagalit sa atin. Ay, masyado naman ano itong mga tao na to, masyado naman ano. Masyado nga ikaw nga, natutulog ka lang eh. No? Kakantsawan mo pa yung mga tao nasa church. No? Ganoon ang mangyayari. At kaya natin ito titingnan maigi kasi isa to sa mga madalas misinterpret. Lalo na ng mga legalist, no? Yung mga legalista, nagsasabing kailangan ng works para ma-save. No, we don't need works. Salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. No? Saan natin matatagpuan yan? Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. No? Itong verse na to, parang sinasabi nila na, ay kailangan mo palang mag-endure hanggang wakas para maligtas ka. So kung kailangan mo mag-endure, that is work. No? That is work. Mag-endure ka. No? Kaya ito yung ginagamit ng mga legalista. So tingnan natin yung ginamit ng mga words dyan. No, kasi kung sasabihin natin dyan, kailangan pala natin mag-endure para tayo baligtas, eh, kontra yan sa ating doktrina, which is salvation by grace alone. No? Okay, endure, ano yung sabihin niya? Endure, sa Greek word na ginamit, hypomeno, which means resisting and standing in the ground. Okay, so parang nakatayo ka niya, no? Kahit na itulak ka, hindi ka mapipirang. No? Yan yung endure, hypomeno, resisting and standing in the ground. Okay? Yung word na save, no? Greek word, sazo. Sazo. Ang ibig sabihin, rescued from sin or consequential judgment. Okay, so hindi saved, no? Hindi saved, hindi salvation, kundi rescued from sin or consequential judgment. No, sabi natin lahat ng kasalanan may consequence. No? So doon kayo i-rescue sa consequence ng kasalanan. Yun yung saved dyan. Rescue from sin or consequential judgment. So, ibig sabihin, hindi sinasabi ni Jesus na kailangan mo mag-endure para maligtas ka, o hindi, kailangan mo mag-endure para hindi mo danasin yung consequential judgment. No? Kaya tandaan natin kapag merong conflict sa doktrina natin na nabasa tayo, tignan natin yung mga words na ginamit dyan. Walang contradiction sa Bible. No? Salita ng Diyos is infallible and inerrant. Walang mali at hindi magkakamali. Okay? So gamitin din natin yung context o yung pinag-uusapan natin. No? Pinag-uusapan natin is about coming tribulation. No? Alam natin na yung gospel magpapatuloy hanggang sa tribulation period. So may mga mananampalataya pa rin during this time, no? During the tribulation period, papasok sila sa kingdom. No, kasi pagkatapos sa tribulation period, kingdom. So itong mga mananampalataya na ito, papasok sila sa kingdom, whether alive or dead. No?
Yung mga mananampalataya, during the tribulation period, papasok sa kingdom yan. Either buhay o patay. No? Kasi yung tribulation period ay judgment period. Yun yung sinasabi na consequential sin or consequential judgment. Yung tribulation period, yun. Sin or consequential judgment yun. No, yung paghihirap na yun. So, sa madaling salita, sinasabi ni Jesus dito, during tribulation, hanggang matapos ito, magkakaroon ng deliverance. Sa tribulation mismo, may mga maliligtas sa tribulation mismo. Bawa, no? Nag-rapture, naiwanan ka. No? Naiwanan ka. So may chance ka pa. Kasi yung gospel, magpapatuloy. No? Yung proclamation ng gospel, magpapatuloy. Ngayon, nagkaroon ka ng faith. No? Faith comes from hearing. Hearing the word. No? So narinig mo yung gospel, nagkaroon ka ng faith. No? So, dahil may faith ka na, saved ka na. May salvation ka na. Ngayon, sabi ni Jesus, you need to endure para masave ka saan? Doon sa tribulation period. Doon sa kaganapan ng tribulation period. Huwag kang bibigay. No? Kasi during tribulation period, hindi ka makakakain, kung hindi ka magpapatatak ng 666. No? Kung wala kang tatak 666, hindi ka pwedeng, hindi mo ma-enjoy yung pagpunta sa mall, pagpunta sa mga ganito. Yun yung sinasabi, endure, huwag mo, tiisin mo lahat. Di ba rin ang mamatay ka? During tribulation period, yung kamatayan ay relief. So pag namatay ka, marirelief ka na sa kahirapan, no? Yun yung sinasabi dito, masasave ka na. Hindi ka naman kasi pwede magpakamatay. No? So hintayin mo mamatay ka. O hindi ka makapabili ng pagkain dahil wala kang tatak, hayaan mo lang. Mamatay kung mamatay. No? Kasi kamatayan na, relief yun. No? Hindi mo natadalasin yung mga natitirang panahon ng paghihirap. Pag namatay ka, akyat ka na sa langit, sama-sama na tayo doon. No? Yun ang ibig sabihin ni Jesus dito. Manatili ka sa iyong faith sa kabila ng hatred ng lahat. Kasi magagalit lahat sa iyo eh. Wala kang tatak. No? Maraming magagalit sa iyo. No? Alin sa dalawa, mamatay ka sa gutom o patayin ka. Okay lang. No? At least makakatakas ka na sa mahirap na buhay. No? Kaya mayroong cause and suffering sa paghahayag ng salita ng Diyos. Meron talagang cause and suffering. Ang problema, ayaw natin ng cause and suffering. No? Kaya hindi tayo naghahayag ng salita. No, kasi nga gusto natin ng tao, gusto niya yung comfort lagi. Lahat ng tao yan, gusto puro comfort lang. No, ayaw ng suffering, ayaw ng cause. No? Ayaw natin mabawasan yung ipon natin. No? Hindi tayo nag-offering. Ayaw mong galawin yung ipon mo. Para bibili ko ng kotse. Papagawa ako ng bahay. Ayaw kong galawin ito. No? Ayaw natin maabala yung time natin. Kailangan ako sa linggo. Hindi ako makakapag-church. No? Ayaw natin magalit yung kapwa na. Nagagalit sa akin yung asawa ko, ayaw kong pagsimbahin. No? Ayaw kong pagsimbahin ng asawa ko. Takot tayo sa asawa natin sa Diyos, hindi tayo takot. No? Yun yung sinasabi, no? Ayaw natin ang cause and suffering. Pero kabaligtaran nyo, ano sabi ng verse? Kailangan nating tiisin ang lahat. No? Tiisin ang lahat ng ito. Kung ayaw nating dumanas ng mas matinding paghihirap, no?
na compared sa mga bagay na ayaw nating bitiwan. Kung ayaw nating bitiwan na yan, yung galit, yung pera, wala yan. Compare sa dadanasin natin. Pagdating ng wakas, kaya huwag tayo masyadong mag-focus dyan. Mag-focus tayo sa Lord. No? Mag-focus tayo sa Lord. Lahat yung paghihirap natin dito, temporary lang lahat yan. Hindi yan forever. No? Dito sa lupa, wala forever. No? May mga narinig ako noon. Yung pag-ibig daw niya forever, kalukuhan niya. No? Kalukuhan niya. Pag namatay ka, tapos na yung forever mo. Dahil sa langit, ano yung pag-aralan natin? Wala nang mag-aasawa. No? Kaya dito pa lang, i-prepare mo na lahat. No? Prepare mo na lahat para saya tayo pagkikita-kita sa langit. No? Sino ayaw ako makita sa langit? Taas kamay. Kapangit mo lahat yun, gusto nyo ako makita sa langit. Kaya pagandaan natin yun. Doon tayo mag-focus. No? Sa langit, i-blow out ko kayo araw-araw. Ako magpapakain sa inyo araw-araw kasi libre pagkain doon. No? Ayaw nyo ba yung gano'n? Kaya, anong sabi na ating conclusion? We are one day closer today. Yan yung title ng ating sermon. Every day is one day closer to the return of Christ. No? Sabi, we are one day closer today to the return of Christ Jesus than we were yesterday. No? Mas malapit tayo ngayon ng isang araw sa pagbabalik ni Kristo Jesus kaysa kahapon. Every day. No? Papalapit tayo ng papalapit. Papalapit ng papalapit sa pagbabalik ni Jesus. No? Anong pagbabalik yan? Yung rapture yan, ha? Hindi yung second coming. Okay? Nakabali ako, dapat rapture ang nilagay ko dyan. No? Pagkatapos kasi ng rapture, doon magsisimula yung tribulation period. So, dapat lagi tayong handa sa araw na yan. No? Marami tayong nababasa sa scripture. Lagi sinasabi ni Jesus, dapat ni Jesus, nung siya yung nagkatawang tao, hindi alam kung kailan yung rapture. No? Nobody knows. Hindi natin alam. Kaya dapat araw-araw, handa tayo. No? Kasi alam natin, one day closer tayo every day. Yun yung sabi ni Jesus. Tignan niyo yung intensity. No? Tignan niyo yung mga signs. Nakikita na natin yun. Kaya one day closer tayo. No? Kasi, pag dumating ang time na yan, mararapture na tayo. No? Kung talagang tunay tayong mananampalataya, mararapture tayo, makakasama tayo sa rapture. Maiiwasan natin yung tribulation period na yan. No? Kasi, ang church, bride ni Jesus. No? Hindi pa, ikaw ba yung asawa mo, gusto mong magdanas ng hirap? Di ba hindi? Kaya si Jesus, bago dumating yung 7 taon na paghihirap na yan, yung bride niya, which is the church, kukunin niya na yan. Magugulat na lang tayo, aba, wala yung kadati kong katabi dito, no? Wala si Prince, ha? Nawala si Prince. No? Si JN na lang naiwan. Ay, mahirap pag naiwan ka. No? Kung gano'n na mangyayari, no? Mawawala na lang bigla yung iba sa atin. No? Sana lahat tayo mawala. Yun ang panalangin ko. No? Walang matitira dito. Ang mahirap, baka ako matitira dito. Baka pagpasok ako nag-preach ako na wala kayo lahat, ako na naiwan. No? Mahirap doon. Hindi ko matatanggap yun. No? So, gano'n ang mangyayari. No? Kaya sabi natin, we are one day closer today. Dapat lagi maghanda tayo.
Huwag na nating antayin na doon tayo sa tribulation mapunta, no? Dapat ngayon pa lang, manampalataya na tayo. Dahil napakahirap ng dadanasin ng tao doon. Huwag na natin ipagpabukas pa. Kasi yung antay ko sa tayo everyday, now na. No, ngayon na. Hindi natin alam, bukas na yung rapture, wala nakakaalam. Mamaya. Kaya we need to be ready all the time. No? Basta alam natin, malapit na. Kasi nga, sinabi na ni Jesus yung signs. No, at bilang Church, kailangan natin mag-evangelize. Kailangan natin i-share yung gospel. Kailangan natin mag-grow sa understanding ng word. No? Dito, ano yan? Libre. No? Ino-offer natin dito sa church yan. Yung understanding ng word. Marami tayong pagkakataon dito to grow. Samantalahin natin. No? And lastly, we need to live to the glory of God. No? Kailangan natin isa pamuhay yung ating mga natututunan to give glory to God. No? Yun ang purpose natin, bakit tayo nilikha ng Diyos? To give Him glory through our lives. No? Sa pamamagitan ng ating buhay. Pinili niya tayo kasi gusto niya gamitin yung ating buhay para magbigay ng glory sa Kanya. So gawin natin yun. Gamitin natin yung ating buhay. No? Okay, so